Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang bagong pahayag ni PRRD na baka kung anong pagkaintindi ng nasa palasyo mapraning na naman sila. Ito si Pinoy Views and Opinions, nag-vlog siya tungkol nito sa latest pahayag ni PRRD. Pakinggan natin ito at magbigay din ako ng aking comment and reaction. Mga kababayan, dahil mayroon na namang hint na binitawan si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na posibleng may kinalaman dito sa gulo sa politika. Ang sabi kasi ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, ay may grupo daw kakausap sa kanya. Tapos na nilang kinausap si Inday, mga kababayan, at ngayon, siya naman. Hindi daw kasi stable, mga kababayan, ang sitwasyon ngayon doon sa taas. At malay daw natin, biglang babaliktad ang tadhana. At malay daw natin, silang lahat, mga kababayan, doon na magtatrabaho sa Malacanang. Yan talaga ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, dito sa kanyang speech sa Davao City. Panoorin po ninyo, ha? Pero nakakaintindi ba ng Bisaya itong sinangag, mga kababayan? Kung hindi, atin-atin lang po ito, mga kababayan, ha? Huwag niyong i-share sa kanya. Tayo-tayo lang ang nakakaalam. Itatranslate po natin, mga kababayan, dahil nasa local dialect po ito ni dating Pangulong Digong. Panoorin po ninyo, ha? Hindi maganda ang panahon. Sa lahat po ito na hindi nakakaintindi ng Bisaya, mga kababayan, ha? Salamat. Translate natin. Pinoy Views and Opinion. Baka bigla na lang itong babaliktad. Yung panahon daw, mga kababayan. Pero tayong nasa baba, hindi tayo kasali. Yun lang nasa taas, mga kababayan. At mayroon daw gustong makipag-usap sa kanya, mga kababayan. Sino, PRRD? Sino? Gustong malaman ni ngag-ngag, mga kababayan, kung sino. Presidente ko. Dati ako presidente. Ang sabi niya, mga kababayan, ewan ko lang kung kasama ba si Baste. Gusto ko sila mag-istorya. Dahil gusto rin nilang makausap si Baste. Dahil tapos na silang mag-usap ni Inday. Sino yan? So, ang tanong, sinong mga yan na tapos na silang nakipag-usap kay Bipinday? Gusto nilang istoryahan si PRRD? Gusto nilang istoryahan si Baste? Nako, hindi ko rin alam. Kaya lang, malala ko yung sa interview ni Christian Isguera kay ex-Senator Trillanes. Ano daw, very active daw, maugong ang chatter o chat group among PMEers. At inamin ni ex-Senator Trillanes na may mga active na yung mga aktibo sila, yung gumagalaw, mga retired officers na parang gumagalaw, ganun ang pagkasabi niya. PMA graduate itong si Trillanes, kaya namumonitor niya yung usap-usapan among PMA circles. Palakpakan ng mga kababayan. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Pero kung hindi ito, hindi niya tinuloy, mga kababayan, na doon lang. Kung hindi ito, tapos sabi niya, Malacanang lahat tayo nito magtatrabaho. Palakpakan ang mga tao, mga kababayan. Sino ba yung gusto mong kausapin, PRRD? Tapos sunod kinausap si Inday, at ang gulo daw, mga kababayan, andun sa taas. Meaning, sa higher rank, President, Vice President, at etc. At baka daw babaliktad, mga kababayan, ang tadhana. Baka sa Malacanang na sila magtatrabaho nito. Pupuntahan na doon ngayon, mga kababayan. Kung marinig ito ni Ngag-Ngag, mapapraning na naman yan, mga kababayan. Papalitan na naman yan, mga pulis dyan sa Davao City. Ilang beses nang pinalitan, mga kababayan.
Pangulong Digong, hindi ito ibig sabihin na mas importante yung kakausapin ko ngayon kaysa sa inyo. Dahil ang kausap niya ngayon mga kababayan yung mga barangay captains ng Davao City. Kasi inyo, kung lahing panahon, mas importante mo. Kung ibang panahon, mas importante kayo kaysa dito sa kakausapin ko. Hindi sila. Hindi sila. Sa ang sitwasyon karon, Pero sa sitwasyon ngayon, sino kaya ito? mas importante sila. Mas importante sila sa sitwasyon ngayon. Kaya urgently mga kababayan, may kakausapin si dating Pangulong Digong. Istorya mo. Alam niyo na kung sino to. Kayo naman kababayan, sino kaya kakausapin ni dating Pangulong Duterte? Actually, hindi siya ang kakausap, siya ang kakausapin. Tapos nang kinausap si Sara mga kababayan, Alam mo nga, anak na ang sitwasyon. sabi na dating Pangulong Digong, alam niyo na ganyan na ang sitwasyon. Meaning, not stable, di ba? Kilit. Kung gawakon ba ninyo ang akong pagkatao, Pero hanggang doon lang yung mga kababayan ha. Umalis na si PRRD after nun. At eto mga kababayan, eto ang kanyang speech earlier. Na may kaugnayan sa pagtakbo niya bilang mayor ng Davao City at pagtakbo ni Baste Duterte bilang vice mayor at back-up niya mga kababayan. ang iyo ko ninyo, udagan ko, tabangan ko ninyo. Nakikiusap ako sa inyo na tatakbo ako. Tulungan niyo naman ako. Para sige masiguro, ang akong anak, kumuha na yung vice mayor. Ang aking anak gawin niyo namang vice mayor si Baste Duterte mga Parang kababayan. komportable ko. Para comfortable ako. Komportable ko. Simpa ko, mabangungot ko kaya. Dahil huwag naman sana mangyari at bangungutin ako, andyan si Baste. Kung babagsak daw ang aeroplano mga kababayan, Ama ko, mangira, kasi mo na nga, yung tinupugan. sabi yun ito, wag naman. Ang sabi ni dating Pangulong Digong mga kababayan, ibabagsak talaga yan kapag ganyan kayo sasagot. Ayaw, Wag naman. sige na. Murag ni hatag ko signal sa inyo pero Binibigay ko na ang signal ngayon sa inyo na na udagan ko pagka ngayon. tatakbo ako bilang alcalde. Anyway, kung sino yung grupo na kumausap na kay BP Inday Sara, gustong kausapin si Baste, Mayor Baste, gustong kausapin si PRRD, wala akong pinag-iisipan ko pa. Kaya lang, alam niyo naman si PRRD, sabi niya baka babalik tayo sa Malacanang nito. May mataranta na naman dyan. Anyway, yung pagtakbo niyang mayor sa Davao City, kung ako lang inyong tatanungin, 100% mananalo siya. Silang dalawa ni Baste. Kasi napakagandang performance ng Davao. Itong latest na COA report ng 2023, nasa top 9 ang Davao City na pinakamayamang syudad sa buong bansa. Tapos, for 7 years in a row, wala siyang utang ang LGU ng Davao. So, ibig sabihin yan, magaling ang pamamahala ng Davao City. So, yun ang tatak Duterte. And I believe, ang mga Davaoenos, hindi nila papayagan na maputol ang pagserbisyo ng mga Duterte sa kanila kasi proven na, tested mula pa noon 1986 hanggang ngayon. Kitang-kita ang asenso ng Davao. Ano yung rating? Safest city. Second safest city in Southeast Asia. Nombeyo Safety Index. International group itong Nombeyo.
talagang nangunguna talaga ang Davao. Napaka-tahimik, napaka-progresibo, napaka-linis. Sa mga hindi pa nakakapunta ng Davao, punta ninyo at hindi kayo magsisisi. Sulit ang inyong pagod at pera sa pamamasyal sa Davao City.